Good day everybody and welcome back to another video. Today, didiscuss ko ngayon ay ang mobile photography. And stay tuned lang sa dulo dahil magbibigay din ako ng 23 tips and tricks para ma-improve ang iyong mobile photography. So sit back and relax and enjoy the video. Okay, so let's begin. So ang topic natin ay mobile photography. So ano nga ba ang mobile photography? Basically, ang mobile photography ay ang art of photography na gamit ang very own smartphones natin or mobile devices. Obvious naman na sa pangalan mobile and photography. Mobile, ibig sabihin yung smartphones or mobile devices natin, and photography yung pag-capture ng images or pag-record. So the three elements of exposure includes the aperture, the ISO, and the shutter speed. And kapag na-balance out natin or nalagay natin sa tamang settings yung tatlo, magre-result ito sa good exposure. Iisa-isahin ko rin naman yung elements na ito, so stay tuned. So first ay ang aperture. So ito yung opening ng lens diaphragm kung saan dumadaan yung light. So nadedepende dito yung ilaw na pumapasok sa camera natin. So makikita naman natin dito sa example, lumalaki at lumiliit. And kapag lumiliit siya, ibig sabihin maliit lang yung light na nakakapasok. And obviously kapag malaki, madaming light yung nakaka-enter sa image natin. So, paano na nga ba isa-set yung aperture natin? And sa mobile photography, ang mga smartphones natin, meron na talagang built-in na apertures. Dahil hindi siya tulad ng DSLR na namumove yung lens para ma-adjust yung aperture. Pero, may mga ibang cellphones na merong aperture settings na adjustable gaya ng iPhone 11, Samsung S9, and Huawei P30. Meron silang aperture settings na na-adjust or nakakapili ka ng iba't ibang settings para mapaganda mo yung iyong photography. So, ito yung gagawin mo kung meron ngang aperture setting yung phone mo. Pupunta ka sa Pro Mode, and then makikita mo doon yung mga aperture icon, mga shutter speed icon, ISO, brightness, and more. So, kiklik nyo yung aperture icon and then isa-select nyo yung desired aperture nyo. Pero depende sa environment and sa shot na kukunin nyo. So, ito yung tinatawag natin Pro Mode kung saan makikita natin yung iba't ibang settings na pwede natin i-edit para ma-improve yung photography natin. So makikita natin dito na kung gusto natin ng more blurred, so makikita natin dito na kung yung background na gusto natin blurred, kailangan low lang yung aperture natin. So makikita naman natin dito f/2.8. Yan yung mababa kung saan nakafocus lang yung camera sa subject or sa pinakamalapit. And then sa f/5 ay 5. And then sa pangalawang picture, yung gitna, makikita natin medyo blurry pa rin yung background pero medyo clear na yung iba. Hindi lang yung nasa harap yung nakikita. And then sa third example naman natin, sharp naman na yung buong picture kung saan nakikita na yung buong details ng picture. Ito naman yung aperture cheat sheet kung saan makakatulong ito para hindi na kayo mag-adjust or mahirapan mag-adjust ng aperture nyo depende sa situation or environment na nandun kayo. So makikita natin dito the larger or the wider the aperture, ibig sabihin the more amount of light reaching the sensor, therefore the shallower the depth of field is. Ibig sabihin rin yung background natin ay very blurry dahil ang depth of field ay shallow lang or ibig sabihin malapit lang yung nafo-focus ng camera natin. And sa kabilang banda, kapag smaller or narrower yung aperture natin, mas maliit lang yung light na nagpapas sa sensor, ibig sabihin, mas bibigyan ng focus yung buong subject natin, even the background. So makikita natin dito, the background is not blurry at all kapag mataas or yung pinakamaliit na aperture yung pipiliin natin. So how does aperture affects exposure? Aperture has several effects on your photographs. Aperture has several effects on your photographs. One of the most important is the brightness or exposure. And kapag nag-change yung aperture natin, napapalitan nito yung
amount of light na nag-enter sa sensor ng cameras natin. So therefore, nababawasan or nag-adjust din yung brightness ng image natin. How does it affect the depth of field? So generally, a large aperture results in a large amount of foreground and background blur, yielding shallow depth of field. On the other hand, a small aperture results in a small amount of foreground and background blur, yielding wide depth of field. So napakita ko naman kanina sa cheat sheet na kapag mas mataas or mas malaki yung aperture natin, blur yung background dahil sa amount of light na nag-enter sa sensor natin. And then kapag small yung aperture, maliit lang yung lens natin or lumiliit yung aperture. So ibig sabihin, nabibigyan ng focus yung buong subject or yung buong picture. So ang camera shutter speed natin ay maikukumpara sa ating mga mata. Ito yung mga eyelid na nag-open and close na nagpapapasok ng light na nasa-sense ng ating eyes. So ang speed naman ay obviously kung gaano kabilis or kabagal ka pumipikit. And sa shutter speed, kung gaano kabilis magsasara yung shutter para makuha yung image. How to set the shutter speed? Katulad lang rin ng kanina, pupunta ka sa Pro Mode and then makikita nyo yung icon na S, ibig sabihin nun, ayun yung shutter speed. So, pwede nyo i-select yung desired shutter speed nyo, depende sa shot na gusto nyo. Ayan, makikita nyo dyan sa gilid, ma-adjust dito sa right yung shutter speed natin. And ito na nga yung shutter speed cheat sheet. Makikita natin na kapag mas mataas yung shutter speed, yung 1/500, ibig sabihin clear and walang blurry at all yung camera. At ito naman yung shutter speed cheat sheet. Makikita naman natin dito na kung mas mataas yung shutter speed, ibig sabihin mas clear or mas focused yung picture. And kapag lower naman yung shutter speed, ibig sabihin mabagal lang yung pag-shot ng ating camera lens. And magkakos ito ng blur. So makikita natin dito yung 1/500, very clear. And then as it lowers down, nagiging blurry na yung ating subject. Makikita din natin dito sa right yung motion blur in different shutter speed. So kung gusto nyo ng very clear and nakaka-capture lahat ng details, i-recommend ko na kunin nyo yung pinakamataas na shutter speed, yung pinakamabilis. And then kung gusto nyo ng mabagal and parang maging smooth onte yung picture nyo, piliin nyo yung mas mababa or mas mabagal. So how does the shutter speed affects the exposure? It affects the amount of light that comes into the camera by controlling how long the camera shutter remains open. The longer the camera shutter is left open, the more light that is allowed to enter the camera. This is achieved by using slower shutter speed such as 1/60, and the faster the shutter speed, the less light reaches the sensor, resulting in a dark image. So para lang siyang sa aperture. Pero dito, kapag mas mabagal naman yung shutter speed mo, ibig sabihin, mas madami yung light na makaka-enter. And kapag mas mabilis, edi less lang. Next naman ay ang ISO. So it is the measurement of how sensitive is your camera sensor to light. So ito yung nagbe-base ng ating brightness sa... So dito natin mabe-base yung brightness or yung... So basically nagpo-focus ito sa brightness ng ating photo. How to set the ISO? Pupunta ka lang ulit sa Pro Mode and yung icon ng ISO ay ISO na mismo. So hindi ka na mahihirapan, and then select your desired ISO depending on the shot. Ang thumb rule is the darker the light, the higher the ISO. But cranking up the ISO in smartphone cameras can result in a relatively grainy looking image. Napapansin nyo ba na kapag sobrang bright na ng ISO natin, tapos dark yung surrounding, nagiging grainy or may mga noise, may mga dot sa pictures. So ayun, mas nire-recommend na kailangan i-balance mo ng maayos yung ISO nyo.
makikita nyo dito na sa 100 lang na ISO, normal pa yung picture. Pero kapag tinataasan niya, nagiging grainy lang lalo. And ang pangit ng tignan sa picture. Isa pa tong example, depende talaga sa environment na pinagkukuhanan mo yung ISO. Makikita natin dito na mababa nga yung ISO niya, pero ang dark naman ng image. So, ang ginawa niya ay tinaasan niya naman yung ISO para mabalance yung brightness ng image and mabuhay yung kulay. Ito naman yung cheat sheet for the ISO. So, for 100 ISO, ibig sabihin kapag full sun and no shade. And then kapag 1600, ibig sabihin nasa dark room ka or madilim yung paligid. And makikita natin sa 642, 800 na ISO, magsisimula na dun yung mga noise or yung mga grainy na things na makikita sa pictures natin. So kailangan natin to i-take note. So how does the ISO affects the exposure? It affects the exposure of the image. That is how much light is captured by the sensor. Obvious naman. Obvious naman dito na yung ISO yung nakakapag-adjust ng brightness or kung how much light yung nakakapture ng sensor. So ISO can help you capture images in darker environments or be more flexible about your aperture and shutter speed settings. And ito na nga tayo sa exposure triangle or yung elements ng exposure. So ito yung aperture, shutter speed, and ISO. And one must balance all three of these to achieve a desired result. An adjustment of one requiring adjustments of at least one of the others of one variable changes. At least one of the others just also change to maintain the correct exposure. So ibig sabihin niya dito, kapag daw may So, ang ibig sabihin lang nito, kapag may na-adjust kang isa, pwede itong maka-affect sa iba. So, ibig sabihin, kailangan mong mabalance out talaga ng maayos yung aperture, shutter speed, and ISO para makuha mo yung magandang exposure, depende sa situation mo. Okay, so let's now move on to the 23 mobile photography tips na sinabi ko sa inyo kanina na i-discuss ko rin in addition sa mobile photography. So, starting off, use the grid lines to balance your shot. Ang paggamit ng rule of thirds ay napaka-importante para ma-balance out yung amount of space na kinakain ng subject mo. So, kung makikita niyo yung grid lines, dapat yung subject niyo nandun siya sa intersecting points sa gitna. So, kapag natupat mo yung subject niyo dyan, magiging balance yung itsura. Next, set your camera's focus. Open your camera app and tap the screen where you want to sharpen the view. So, sa mga cameras ng phone natin, napakadali na mag-focus, isang tap lang, pero madaming taong nakakalimot dito. So, huwag mo kalimutan at tap mo yung screen or tap mo yung lugar kung saan mo gusto mag-focus yung camera mo para malinaw yung kuha. Next, focus on one subject. Ang pagkakaroon ng madaming subject, minsan nagkakaroon ng minsan nagkakasya ng masyadong madaming distraction sa mata na hindi nakikita ng audience or ng viewer yung kung ano yung subject mo talaga. So, you shouldn't fill the entire frame and that 2/3 of the photo should be the negative space. Ibig sabihin ng negative space, yung mga background, basta hindi yung subject mo. Because that helps the subject stands out more. Then next, embrace the negative space. Kaya nasabi ko kanina, negative space simply refers to the areas around and between the subjects of an image. And it can take a photo from good to great. Ang nangyayari kasi, kapag natuto tayong gumamit ng negative space, nakakadagdag siya actually sa mood, sa atmosphere, and sa overall picture ng kinukuha mo. Find different perspectives. Taking photos from a unique and unexpected angle can make them more memorable. It tends to create an illusion of depth or height with the subjects. It also makes the image stand out. Minsan, di ba may sinasabi silang it's all about the angle? Totoo yun. Kailangan mo talagang humanap minsan ng magandang angulo para makuha mo yung
hinahanap mo talagang picture or perspective. Number 6, play with reflections. Ang mga mata natin kapag may reflections nadodron daw dito, so nakakadagdag talaga ito ng effect sa ating mga pictures. So every time na nakakakita tayo ng mga tubig or puddles or mirrors, gamitin natin ito para kuhanan ng reflection yung subject natin and makakadagdag ito ng attractiveness. Next, use leading lines. Leading lines are great for creating a sense of depth in an image. And kapag may leading lines ka, na-attract nito yung mga mata ng viewers natin kung saan patungo ito sa subject natin. 8. Look for symmetry. 8. Look for symmetry. So, mga pictures na may symmetry ay more pleasing to the eye. Dahil may kita natin ng balance lang ng lahat and sino ba namang hindi magugustuhan yung symmetry ng isang picture. Na keep an eye out for repetitive patterns. Ang repetitive patterns ay parang symmetry din. Dahil paulit-ulit sila, nakaka-form sila ng symmetry or ng patterns na pleasing to the eye. And makikita natin itong mga repetitive patterns gaya ng mga lines, geometric shapes, forms, and colors sa mga surroundings natin, especially sa mga museums, sa mga art museums, and kung saan-saan. Play around with color blocking. So makita natin dito na edited yung picture, pero nakakaganda ito ng picture dahil dito black and white yung background and dahil dahil colorful yung main subject natin, nafo-focus yung mata ng viewers doon sa subject mo. Avoid zooming in. Kapag nag-zoom in tayo, nagiging grainy rin yung picture natin. So as much as possible, mas lumapit na lang tayo at picturean ito or mag-picture tayo sa malayo at i-crop na lang natin. Capture small details. Close-up images that capture small, intricate, and delicate details can make for really compelling visual content. Minsan, yung mga little details na to ay nag-add up, tapos nakaka-form sila ng patterns and maganda lang siya overall sa mata. Use natural lighting. Number 13, use natural light. So take advantages of the sources of natural light you can find even after dark. This gives you a chance to play with shadows. Makita natin sa example na nag-form siya ng shadow play kung saan yung kamay niya ay kita si shadow at parang pinipik niya yung flower. Pero yung flower ay yung mismo subject. So if you use flash, only do so during the day. Makita naman natin sa example dito na yung sun nasa likod, yung natural light nasa likod. So, ibig sabihin, magiging dark yung mukha niya. And dahil sa flash, nagkaroon siya ng proper lighting and na-balance out yung light galing sa likod and sa harap. Consider buying a mobile tripod. Napaka-handy nito lalo na kapag group shots or kapag may gusto kang picturean na stable. Dahil syempre yung mga handheld lang na picture ay hindi naman may iwasan na maging shaky minsan. So, mas handy talaga bumili ng tripod. Set your camera app's exposure manually. So, sabi ko kanina, isang click lang na-adjust na lahat yung exposure and yung focus. Pero minsan, na-adjust nga yung exposure, pero kapag in-adjust pa natin siya ng manually, makukuha talaga natin yung gusto natin exposure para sa picture natin. Next, create abstracts. Sa mga abstract photos, mapapaisip pa yung mga viewers mo kung ano yung talaga yung pinicturean mo. Dahil maganda siya, pero ano yung mismong object na pinicturean mo? So, mapapaisip pa sila doon and nakakadagdag ito sa attractiveness. Take candids. Minsan yung mga candid photos ay nakaka-capture ng essence or ng emotion mismo ng tao or ng subject natin. So para makuha natin ng maayos yung candid shot, I recommend na isi-spam nyo or kukuha lang kayo ng madaming picture and then kapag chinek nyo na uli yung mga pictures, makikita nyo doon yung ilan sa mga candid shots
na pwede nyo pagpilian na maganda talaga, na na-capture yung mismong emotion. Be non-conventional. Try thinking outside of the box when it comes to what you're capturing. Your viewers should be pleasantly surprised by a cool or unexpected subject. So, basically, sinasabi lang niya dito na play with your surroundings and then build something out of it. So, gagana dito yung creativity ng ating photography. Dahil minsan, paulit-ulit na lang yung pinipicturean natin. And then, kapag nakakita yung mga viewers natin ng mga picture na tulad ng nasa example, parang bago ito sa mga mata nila and i-comment ka nila dito syempre. Make them laugh. Speaking of invoking emotion, sometimes the most memorable photos are the ones that makes us giggle. Minsan kahit nonsense lang yung pinipicturean natin, kapag nilook back natin ito kasama yung mga kaibigan natin o yung families, matatawa tayo dito dahil may memory na kaakibat ito kapag tinignan natin. Clean your phone's lenses. Minsan, most of the time, nasa pocket natin siya kapag umaalis tayo. And kapag inalisan natin siya sa pocket and magpipicture, minsan blurry siya. So, pwede naman ito punasan kahit lang yung t-shirt nyo or yung kahit anong suot nyo or yung handkerchief nyo. And magiging malinaw na yung picture nyo. Attach external lenses. Ang example nito ay yung fish eye. So madaming pwedeng ilagay na external lenses sa iyong smartphone's camera. And makakapagbigay ito ng panibagong perspective. Don't be afraid to edit. Minsan kapag in-edit natin, mas nabubuhayin yung kulay and yung energy or yung story ng ating pictures. Pero as much as possible, iwasan na natin ma-edit. So mag-focus tayo sa sobrang gandang picture na hindi na kailangan i-edit pa. So that is it for today. Thank you for watching.